Let us open our Bible on Psalms 31, verse 19. Praise the Lord. Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men. Ayan. So, atin po itong unawain ng husto, no? How great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men. Yung sinabi dito na napakadakila ng inyong kabutihan, ang mga bagay na inyong inilahad o inilaan o hinanda sa kanila na natakot sa inyo. So napaka-importante talaga itong mitakot tayo sa Diyos. Dahil meron siyang mga kabutihan na inilaan sa atin, hinanda sa atin. At sa kanila na nananalig sa Kanya. So itong takot sa Diyos, yan ay maliwanag ng dinescribe sa Bible. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Habang may takot sa Diyos ang bawat isa, hindi ka gagawa ng kasalanan. Tandaan niyo yan. Ang tao nakakagawa lang ng kasalanan dahil wala siyang takot sa Diyos. Kaya nga, the fear of the Lord, that is wisdom. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Habang nandyan sa iyo ang takot sa Diyos, hindi ka gagawa ng mali at kasalanan sa harapan ng Diyos at hindi ka marurumihan. At yan ay kaya niyang lampasan ang lahat ng mga tukso, pagsubok sa buhay na hindi ka magkakasala. Kaya nga, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Kahit pagdating mo doon sa langit, manatili yung takot mo sa Diyos. Hindi ka gagawa. Di naman may takot sa Diyos doon sa kasama ni Lucifer. Until now, they enjoy the goodness of God. Until now, they enjoy the privilege of the goodness of God. They are there happy. They are there blessed. They are there ang daming mga privileges. Kaya napaka-importante sa atin ang takot sa Diyos. Kasi yung great goodness ng Diyos na inilaan, hinanda, ay matatanggap mo. Now, sabihin natin, Pastor, can we see the list of the great goodness of God na hinanda niya sa akin? Dahil may takot ako sa Diyos. Mahirap i-describe yan. Mahirap yan isa-isahin. At marami pang mga tao hanggang ngayon na hindi nakakaalam ano yung hinanda ng Diyos sa kanila na may takot sa Kanya. Basahin natin yan. Isaiah 64, verse 4. Praise the Lord. For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee, what he hath prepared for him that waiteth for him. Yan. Dahil sa kadakilahan, dahil sa kalawakan, dahil sa matatawag nating napaka-amazing. No? Para bagang hindi mo kayang i-imagine ano yung hinanda ng Diyos sa iyo na may takot ka sa Kanya. Kaya nga sinabi dan, for since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by ear, neither hath the eye seen, O God, beside thee. Siya lang nakakaalam.
Pero ang tao, ang dami pang hindi nalalaman. Sa anong bagay? What He hath prepared for him that waited for Him. See? Hindi pa nakikita ng mga mata. Minsan, sabihin sa akin ng mga young people, Pastor Chit, reminder lang. Ano yun? During sa final practice namin, huwag mong i-pause muna, ha? Anong purpose na hindi mo na i-pause yung final practice? Kasi pag i-pause mo yan, narinig na nila, pagdating sa event, wala na. Ano na yan? Kumbaga pa, na acquaint na nila, narinig na nila, parang wala na siyang wala na siyang surprise, wala nang excitement. Para bang ulam, kinain mo ngayon, bukas ininit mo, alam mo na yung lasa. So, ganun po, ang Diyos, ang dami pang hindi nakikita. Ang dami pang hindi naririnig. Ang daming hindi pa nalalaman ng mga tao ang mga bagay sa mga hinanda niya sa mga naghihintay sa Kanya. Praise the Lord. Pag sinabing naghihintay ka sa Kanya, you expect from Him. You put your hope in Him. You trust in Him. Palad ka. Hindi ka mabibigo. Hindi ka magiging ma-prostrate, kumbaga pa. Kaya isa dito na mapalad yung naghihintay sa Diyos. Yung hindi ba bumibigay, hindi humihiwalay, hindi humihinto sa takot sa Diyos. Hindi humihinto gumagawa ng mabuti. Hindi humihinto sa pag-resist ng mga tukso. Hindi humihinto sa pag-overcome ng mga trials sa buhay. Naghihintay ka sa Kanya eh. Basahin natin anong sinabi. Lamentation 3:23 hanggang 25. Praise the Lord. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Yan. Bago sila bawat umaga, napakadakila ng inyong pagtatapat, O Panginoon, ang aking portion. Pag sinabi ang portion mo ay ang Panginoon, anong yaman niya? Sa iyo. Anong kapangyarihan niya to protect you? May nandyan sa iyo. Kung ano yung kapangyarihan niya to defend you from the attackers, nandyan sa iyo lahat. Kung anong meron dyan, yung eternal benefits, kung meron siya, meron ka rin. Provisions habang nandito ka sa mundo, meron ka rin. Siya yung portion mo eh. Peace. Alam mo, nung minsan, naalala ko tuloy yung nag-service kami ni Sister Lida Lacanlale sa isang village ng Manila. Yung village ng mga rich men, mga mayaman, sa White Plains kung tawagin. Nandoon nakatira din si GMA, hindi yung TV station na GMA. Yung GMA, Gloria Macapagal Arroyo, doon nakatira. Yung pinuntahan namin kapitbahay nila, sino naman yun? May-ari mismo ng Victory Liner. Punta ka ng Baguio, halos Victory Liner nandyan. Punta ka ng Tugigaraw, ng daming Victory Liner. Yung malaking bus company. Si Mrs. Trinidad. Pagpunta namin doon, nagbigay ako ng Word of God. After I give the Word of God, nagtanong ako sa kanya, Ma'am, before we will proceed to our closing prayer, what you want me to pray for you? Anong gusto mong i-pray ko para sa iyo? Mayaman na siya eh. Laki ang bahay, nakatira sa White Plains, maganda ang takbo ng negosyo, hindi pa naman napurdo yung Victory Liner, lalo pang nagbabago yung mga bus nila. Minsan gusto ka magsakay ng bus na high-tech, doon ka sa Victory Liner.
Doon mo makikita yung mga bagong buses kasi maganda ang management. Alam mo ano hiningi sa akin ni Mrs. Trinidad? I thought aabot ng isang mahabang sentence at maraming sentences ang hihingiin niya sa prayer. Ang short lang. Anong sabi niya sa akin? Pastor, isa lang hingiin ko sa Diyos na i-pray mo para sa akin. Ano po yun, ma'am? Akala ko success ng negosyo, akala ko masulbad yung problema. Wala. Ang sabi niya sa akin, I want peace. Huwag nating maliitin yung peace. Because peace, that is, no money can afford to buy it. That is so valuable. If God give you the peace, I tell you, that is so valuable. No money can afford to buy peace in this world. Peace comes from God alone. Kaya nga sinabi dito, they are new every morning, great is thy faithfulness. The Lord is my portion. Siya yung portion natin, may peace ka. Thou wilt keep him, God will keep them in perfect peace, which mind is stayed on him, because he trusts in him. Oh. So sabi ko, sige po ma'am, I'm going to pray for your request. Peace. What is multitude or so much money, so much riches? If you don't have peace, wala. It's still, tinan mo yung ibang mga first world countries. Ano marinig natin doon? Magtanong man ako, punta ako ng Canada. O may mamit akong tao taga Switzerland. O may mamit akong taga Ireland. Mga mayayaman niya na countries sa Europe. What are the most cases in your country such deaths, yung mga namamatay? Is it done by insurgency? Yung awayan, patayan. Sa Pilipinas, insurgency, ang dami dito. Accidents, ang dami dito. Hindi regulated yung bansa natin eh. Kaya ang daming na-aksidente, lalo't na ang droga. Ay nako, sabihin ko po sa inyo, maluwag ang droga ngayon. Kaya rumarami ngayon ang mga criminalities. Dami namamatay. Sabi, well, our country is so good, no insurgency, no accidents, because we are so strict. We regulate everything here. But the common problem or the common case of deaths is suicide. Nag-suicide. Ang mga taong mga puti, mag-failure lang yan sa trabaho, mag-suicide na yan. Akala nila wala na silang makain, wala na silang future. Samantalang Pilipino, mawala ng trabaho, ay lumalaban talaga yan. Mabuti nga. Bakit? Sanay tayo Sanay tayo sa kahirapan sa buhay. Eh sila, lumaki ng mayaman. Pag may problema. Ano pa? Yung anxiety. Pagtapos magkaroon ng tinatawag na depression, pag-commit ng suicide. Nakatira naman sa condominium, ang ganda ng mga sasakyan, maganda ang mga pagkain. Wala namang problema. Bakit? Nagsisuicide. There is something lacking that they cannot find. No peace, no contentment, no joy, no happiness. Yung lahat ng kanilang buhay nakarely lang sa pera, nakarely sa trabaho, nakarely sa economy. Wala. Wala eh. May mga bansa ngayon, recession, ang hirap ng takbo ng buhay, kukumit ng suicide. Kaya mapalad ang tao na naglagak ng pananalig sa Diyos, na mayroon kang pananampalataya sa Kanya, mayroon kang magandang relasyon sa Kanya. Malampasan mo lahat
victoriously ang mga hamon sa buhay. Kaya napakahalaga yung goodness ng Diyos. Huwag natin niyang i-refuse sa pamagitan ng pagpalayo dyan sa Kanya. Basa pa, Psalms 36, 7 hanggang 10. Praise the Lord. How excellent is thy loving kindness, O God! Therefore, the children of men put their trust under the shadow of thy wings. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. For with thee is the fountain of life. In thy light shall we see light. O continue thy loving kindness unto them that know thee, and thy righteousness to the upright in heart. Yan. Dito natin makikita na merong direction kung saan papunta ang goodness, ang blessings, ang loving kindness. Wala kang makita dito papuntang wicked people. Wala kang makita dito proud people. Wala kang makita dito sinner people. Wala. How excellent is thy loving kindness. Yung love tsaka kindness pinagdugtong. Alam mo yung kindness? Isang act yan na ginawa mo sa tao to give blessing, to give favor, to give assistance, to give anything that will comfort, that will help, that will ease sa mga problema niya o nafe-feel niya. Tapos dinugtong yung love. You know what love is? Love, there is joy, there is happiness in doing such thing. Yung loving kindness, kung tawagin, nagdugtong yung love tsaka kindness. Sabihin ko po sa inyo, God is performing such loving kindness to anyone, kung saan niya gagawin. Therefore, the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Doon ka manalig sa lilim ng kanyang mga pakpak. Pag sinabing sa lilim ng mga pakpak ng Diyos, anong ibig sabihin yan? Do we need a shelter? Do we need a roof establishment? Lagi na lang tayo doon? Hindi po. That is not literal. Minsan, nung na-assign ako sa Manila, pag may nag-report sa akin ng mga children of God, Pastor, si ganito, si gana rin, nag-awayan sila. Nagbirahan ng buhok, mga babae kasi. Naghilahan ng buhok, nagsalpakan. Pareho membro natin. Sabi ko, tawagin sila, papuntahin sila dito. Kausapin ko silang dalawa. Bakit ginawa nila yan? Tapos, ang ipinakita sa vision o sa pangitain, napailaliman sila ng pakpak ng paniki na malaki. Yung itim. Pag sinabing paniki, that is a symbol of Satan. Napailaliman sila. So tayo, pag gagawa tayo ng hindi maganda, hindi tama, hindi mabuti sa paningin ng Diyos, at gumawa tayo ng mga mali, ng mga karumihan, ng mga kasalanan, lahat ng mga ungodliness, you are under the shadow of the wings of Satan. Ibig sabihin niya, nagpa-under ka sa ni Satanas, kanyang gusto. Kaya gisettle ko sila. Pagtapos settle, na unawaan nila, nag-iyakan na sila, nahingian na ng patawaran. Nireview ko yung masamang espiritu. Pagkatapos, nag-embrace sila. Tapos, nawala na yung pakpak ng paniki. Pakpak na ng puting-puti. Diyan, shadow of His wings. Diyan tayo mag-trust, diyan tayo magpapailalim. Gumawa ka ng tama at mabuti sa mata ng Diyos. You are situated under of the wings of God. Huwag kang lumabas dyan. Praise the Lord. Doon niya ibibigay yung loving kindness. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house. Tingnan mo, house of God is always involved in terms of blessedness, in terms of favor of God, in terms of future na mabuti, in terms of salvation. Ang house of God, lagi ito dito. Hindi na ito mawawala. Laging sinasabi ko, the most
highest standard and the most matatawag nating important establishment on earth is the house of God. The house of God. Praise the Lord. Because this is the house of prayer. This is the house of glory of God. This is the house of comfort. This is the house of God. Pag nandiyan ka, you will drink the river of His pleasure. And with Him, the fountain of life, nandito, yung bukal ng buhay, eternal life. In thy light shall we see light. Sa liwanag mo, makikita namin ang liwanag. Hindi kay, ano pala yung liwanag ni Satanas? Liwanag to attract, but it is darkness. Samantalang ang liwanag ng Diyos, it's pure light. Hindi ka mapupunta sa kapahamakan. Alam mo yung liwanag ng dyablo. Tingnan mo yung mga tao ngayon. Minsan yung ibang babae, meron ng kasama sa buhay, may anak na, na-attract pa sa liwanag ng mga pariner. Nagsisikreto ng chat. Pag wala yung husband dyan, kung nagtrabaho sa malayo, nako, naglo-load ng, nagkikipag-chat sa mga afam ba yung tawag niya? Ba't tinawag niyang afam? Liwanag ba yan? Sisirain mo yung pamilya mo. Liwanag na madilim ang totoo niyan. Kaya si Satanas nagpapanggap ng liwanag, pero sa totoo madilim siya. Sisirain yung kaligtasan mo, sisirain yung future mo, sisirain yung pamilya mo, sisirain yung buhay mo. Hindi lahat liwanag sa sanglibutang ito, makakakita ka ng liwanag. Pero sa liwanag ng Diyos dito sa house of God niya, yung liwanag niya, makikita mo talaga yung totoong liwanag. Praise the Lord. Ito na ang totoong liwanag. Continue thy loving kindness unto them that know thee. See, how do we know God? Paano natin makikilala ang Diyos? Search the Scriptures, and you will know Him. Search the Scriptures, and you will know you have privilege for eternal life. Thy righteousness to the upright in heart. See, know God and be upright. Kilala rin mo ang Diyos, maging matuwid ka. Doon niya ipapatuloy ang kanyang loving kindness na magpakailan pa man hindi napuputol forever and ever. Praise the Lord. Upright, ano ibig sabihin upright heart? Basa. Psalm 73 verse 1. Praise the Lord. Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. Yan. Totoo, ang Panginoong Diyos ay mabuti sa Israel. Kahit sa mga may malinis na puso. Alam mo, expression ngayon ng mga Christians, kahit saan ako magpunta, God is good. Sinasagot ko sila, God can never be evil. Ang Diyos hindi pwedeng maging masama. Kaso, minimisinterpret nila ang goodness ng Diyos. Sabihin nila, God is good all the time. Kahit gagawa tayo ng masama, minsan-minsan, patuka-tuka minsan ng mga masasama kasi hindi naman tayo perfect, ganun kaagad sabihin. Kahit magtago tayo ng mga kasalanan, God is good all the time. God is understanding. God is tinitwist ba ni Satanas kung ano talaga ang totoo na meron sa Diyos? Tingnan mo, binasa natin ngayon. Ano napapansin ninyo? About His loving kindness, about His salvation, about His goodness. Saan pumupunta? Doon sa mga upright, may takot sa Diyos, malinis ang puso. How about doon sa iba? Yung mga taong makasalanan na kahit binigyan na ng pagkakataon magsisi, gawa pa rin ng kasalanan. O yung mga liko, tinutuwid na ng Diyos, liko pa rin. Meron ka bang nakita dito na mga liko, mga marurumi, mga walang takot sa Diyos, mga maruming puso, doon niya ilalagay yung continuous, non-stop loving kindness na hindi. Kaya may mabasa ka nga dito ng Bible, dito sa Bible, God create good and create evil.
Pero hindi siya masama. Impyerno, what do you think that is good? Evil yan. Sino gumawa niyan? Ang Diyos. Kaya kung kilalanin man natin ang Diyos, ayusin natin pagkilala. God is terrible. God is a consuming fire. God will, when get angry, nobody can stand. Dapat yung side na gagawa tayo ng masama, yung side na hindi tayo makinig sa Diyos ng buong puso, may masama gagawin ng Diyos sa atin. Tinatago yan ng diablo eh. Tinatanim ni Satanas ngayon sa mga Christians. God is good all the time. Tapos makita mo minsan mag-disco. God is good all the time. Maglasing-lasing. God is good all the time. Magkabit. God is good all the time. Ha? Read the Bible carefully. Anong ginawa niya kay Lucifer? Anong ginawa niya sa Sodom and Gomorrah? Anong ginawa niya sa panahon ni Noah? Anong ginawa niya sa LA? Na mga taong nag-mak sa Diyos. Di ba? Sinunog yung mga bahay nila, pinundar nila ilang dekada. Buti na lang hindi sinama yung physical body dahil may awa pa ang Diyos sa kanila. O kaya, tarongin natin pagkilala sa Diyos. Ayusin ba natin sa pagkilala ang Diyos? Basahin pa natin. 1 John 3:1 hanggang 2. Praise the Lord. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Yan. The most important that we are the sons and daughters of God. Yun ang pinaka-importante. Na mga anak tayo ng Diyos, hindi tayo mga anak ni Satanas. Whosoever committed sin is anak ni Satanas. But whosoever committed righteousness is children of God. O, ngayon, saan ka ngayon dyan? Sa dalawa, anak ka ng diablo, anak ka ng Diyos. You must be son and daughter. Son or daughter of God. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. Anong klaseng uri ang Ama na yung pag-ibig niya na iginawad niya sa atin. Na tinawag tayong mga anak ng Diyos. Ang sanglibutan hindi nakakilala sa atin dahil hindi nakakilala sa Kanya. Mga minamahal, ngayon tayo na mga anak ng Diyos, hindi pa natin alam ano ang mangyayari. Pero alam natin na pagdating niya, maging katulad din tayo niya at magkikita tayo sa Kanya. Ano ibig sabihin hindi natin alam ano mangyayari sa atin? Ngayon anak tayo ng Diyos. Hindi pa natin alam anong mangyayari. Hindi natin alam kung doon ba tayo makunin sa libingan o dito ba tayo tumatayo sa lupa na buhay pa. Yan ang hindi natin alam. Praise the Lord. Pero ang alam natin sa pagbalik niya, maging katulad tayo sa Kanya. Magkikita tayo sa Kanya. We will be meeting with Him. Yan ang alam natin. Pero ngayon, hindi pa natin alam kung buhay ba tayong datnan o nandun sa libingan. Yan lang hindi natin nalalaman. Pero surely, certainly, pag anak ka ng Diyos, gumagawa ka sa Kanyang kinalugdan at kalooban, 100% yan. You will be like Him. You will be meeting Him. Kaya ngayon, sa buhay natin, ilagay natin yung ating kaligayahan. Minsan, naaawa ko sa mga classmates ko eh. Pag mag-post sila, yan, nandun. Nasa videokihan. Pag tinitingnan ko yung table, nandoon yung mga beers. Puro kasayahan, awitan, hindi awit sa Panginoon, awit sa makamundo. Ilang beses na ako nag-preach sa kanila ng Word of God, tuwing meron kaming yung reunion, batch reunion. Bigay ako ng Word of God, wala akong hinihingi sa kanila. Pasalitain niyo ako sa salita ng Diyos. Yun, nandun sa Apo View kami, nagbigay ako ng Word of God. It's up to them.
It is their choice. Praise the Lord. At least the Word of God has. Hanggang ngayon, hindi pa ako naghihinto sa pagbigay ng Word of God online, live, para marinig din nila. Kaya, napaka-importante. Yung kaligayahan natin, huwag na natin lagay dito sa mundo. You will be perished together with the world. The last and whosoever loveth the world shall pass away with the lust thereof. But whosoever loveth the Father abideth forever. Paano natin gawin yan? Basahin natin. Colossians 3:2 and 4. Praise the Lord. Set your affection on things above, not on the things on the earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Ayan. Saan natin iset ang ating kaligayahan, affection kung tawagin? Doon sa mga bagay sa itaas. Ano ba yung nasa bagay sa itaas? Holiness. Ano ba yung mga bagay sa itaas? Righteousness. Ano ba yung mga bagay sa itaas? Yung 9 fruit of the Spirit. Ano ba yung mga bagay na sa itaas? Yung batas ng Diyos. Doon natin ilagay ang ating affection. For ye are dead. Patay na tayo sa ating kasalanan noon, sa ating kamunduhan noon, sa ating carnality noon. And your life is hid with Christ in God. No? Natago na yung buhay natin kay Kristo dyan sa Diyos. Pag saan ka tumago, yun ang nakikita, hindi ikaw. So dapat si Kristo na yung makikita sa buhay natin. Hindi na si Chito, hindi na si Susan, hindi na si Roy, hindi na si Lloyd, hindi na si Danny, hindi na si Judy, si Joy, hindi na si Rico, hindi na si Eugene, hindi na tayo, hindi na si Nanay Bibi. You are dead already, and your life is hid in Christ. Praise the Lord. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Yan. Yan ang siguradong alam natin na kung magdating na si Jesus Christ, ikaw rin ay magdating sa kalwalhatian niya. You will never remain in the grave. You will never remain here on earth. You will appear with Him. Last verses. 1 Peter 1:4 hanggang 5. Praise the Lord. For an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Yan. Anong klaseng inheritance ito? Alam mo, ang daming mga anak nung nakaangkin ng inheritance galing sa mga magulang, namatay mga magulang, yung mga anak naiwan. Inawayan nila yung inheritance. Nag-awayan, nagkasuhan, nagpatayan pa yung iba. Pagkatapos, nung namatay na rin sila, hindi man nila nadala yung pinag-awayan nila. So, ngayon, na-inherit ng mga anak nila, pinagbibenta lahat. Wala na. Yan yung inheritance dito sa mundo. Iwanan mo lang din. Pero yung inheritance natin doon sa Kanya, dahil doon natin giset ang ating affection sa above, which is in heaven, incorruptible. Sinabi dyan, to an inheritance incorruptible, undefiled, walang dungis, and that fadeth not away. See? Napakaganda. Dakila. Reserved in heaven, not on earth. Reserved in heaven for you. Praise the Lord. Praise the Lord. See? Ngayon, first time kong nagpatayo ng parsonage na talagang matawag nating ikaw talaga ang nag-hands-on. Hindi kayo nag-construct ha. Kundi ikaw humanap ng backhoe para maghukay, humanap ka ng trabahante para swelduhan, hanap ka ng materyales para medyo makatipid pero quality, hands-on. Ay hindi basta-basta. Samantalang inheritance na ito, ready-made.
Hindi mo na in-modify. Hindi ka na maghirap. Di ba? Reserved in heaven to an inheritance incorruptible, undefiled, that fadeth not away, reserved in heaven for you, ready-made. Hindi na tayo doon mag-labor pa, mag-isip pa tayo. Wala na. Perfect na. Lahat ng mga disenyo dito sa mundo na ang gaganda, they are not there because there is much more better, mas maigi pa. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready. Praise the Lord. Ready to be revealed in the last time. Nakahanda na yan. Kumbaga pa sa Revelation, it is like a bride that is being decked and it is being prepared for the wedding day. Yan. Ang hirap yan kung hindi matuloy yung wedding. Sa pagdating ng Panginoon, hindi ka pala isa sa bride na magsalubong sa Kanya, di failure. Bakit? Nung nabubuhay ka pa, yung affection mo nandito lang sa mundo, hindi doon sa langit. Wala. Kaya, salamat tayo sa Diyos. He always give us the most important affection that we have to enjoy. Set your affection on things above. Praise the Lord. Katuwiran, kabanalan, kabutihan, kabaitan, kapakumbabaan, kapahinuhuran, lahat ng karakter na binaba ni Jesus mula sa langit. Dinala niya sa atin. Kaya, to God be the glory. Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee. Tandaan niyo yan, ha? Particularly yan sa mga may takot lamang sa Kanya, which thou hast wrought for them that trust in thee. Particular lang doon sa nananalig sa Kanya, naghihintay sa Kanya before the sons of men. Kaya to God be the glory at lahat ng mga pangailangan natin dito sa mundo that we need, darating lang yan. Hindi ka mahirapan. Ganon lang yan. Minsan, napapanood ko yung mag-ama dito sa FB na hindi nawawala yung post nila. Naging vlogger tuloy. Yung magic ba? Tapos sabihin ng ama, perfect. Ginagaya din ng bata. Yung magic. But the promise of God is not a magic. Because magic is trick. Trick lang yun. Hindi naman yun talaga totoo. But the promise of God is not magic. The promise of God is genuine. Praise the Lord. Talagang totoo talaga. Kaya, to God be the glory. We are not being tricked by God, but we are being treated well by Him. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.